what's up guys? Welcome back dito po sa Denry Gadoy TV Sports. Well, ang ating pag-usapan guys ay ito. Okay. Kayo po ba'y naniniwala na mga na-drop ng Ginebra ay magagamit nila? Yan. Next topic po, Abarrientos excited na talaga, okay, na makakampi, okay, makakasama ang kanyang tito at ano-ano ang kanyang mga ginawa no nakaraang season. Yan at mga pa-shoutout, no? Okay. Salamat muna sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po subscribers, stay tuned lang po. Malalaman nyo kung bakit kayo dapat mag-subscribe na. Okay? So, dito na po tayo sa ating gustong pag-usapan. Okay? Unahin na po natin si Abarrientos. Okay? Kasi nga po, excited po, no? Siya po yung na-interview. Kasi nga, si LA po di ba nalipat na as head coach nga ng Hotshot. So may slot na open. Okay, so sinabi ko na po to noon na I expected him na mag-stand out na siya na po talaga yung magiging primary point guard. Alanganin po kasi si Thompson, pwede po siya mag number 2. Ewan ko ba bakit pinipilit sa number 1 si Scottie, di po ba? Nakikita rin naman yan kahit sa sa international game, di po ba? Okay. So ako naniniwala na tsaka maganda po yung tambalan nila ni Kuya idol, di ba? Okay? At ano ba yung mga kanyang ginawa? Sabi niya nga nag-enjoy lang siya, di ba? So in-enjoy niya lang yung kanyang first season, So ngayon second season po, nandiyan na po yung tsuhin niya, Kumbaga, ma-unlock na, mabubulungan na siya, ganito, ganyan. So makikita po natin yung malaki pong epekto ng dalawang Abarrientos. At ito pa, matagal pong naging point guard si Johnny, di ba? At nakasama niya na rin si Tim Cone, di po ba? As coach na rin, di ba? Mas marami po tong karanasan sa triangulo. Lalo niya po itong mabubulong ng husto, Hindi lang bulong, maisisigaw niya ito sa pamangkin niya, So yan po yung ating expectation dyan, okay? So yan po, excited daw po si Abarrientos, Okay, deep inside talagang tuwan-tuwa daw po talaga siya, okay? Alright, so dito naman tayo sa ating second topic na naniniwala po ba kayo, Gawin natin itong poll question sa inyong lahat, po. At si Paul Garcia ba? May mga nagtatanong may chance pa po ba siyang makalaro? Okay. Yan ang ating mabilisan pag-usapan. Okay. Yung mga draft pick po ng Ginebra, na si Estil, si Mario Nossi Barassi. Mga pinagsasabi ko. At ito si John Abis, Well, sa tatlong yan, ang napag-uusapan lang madalas ay yung dalawa nag-stand out sa combine. Okay, dahil kasama sa mythical yung Barassi, di po ba? Okay, na produkto ng Adamson na naglaro sa Pasilan sa MPBL. At ito pong si Estil. Okay. So ngayon, ito pong si Estil MVP, Kaya talagang napukaw ang attention sa kanya. Okay. So, kayo po ba naniniwala na makakapaglaro itong mga ito? Okay. I-down lang natin sa dalawa. Yung dalawang lagi na pag-uusapan. Well, una, kailangan muna nilang magpakita, Kailangan muna nilang ma-secure yung kontrata. Hindi po ba? Hindi porket na-drop ka, sure ball ka na, Okay. So, kailangan po talaga na magpakita ka. So, aminado dyan si Estil, yung kanilang first round pick, At ito pa, ang kagandahan dito, yung 6'7", okay, na si Mario Barassi, Kasi nga, very positive guys, Pero yung yung sabi niya dito, I'll work on my game, so when it comes time. So yan po yung tinatawag natin ng confidence level, okay. Alam nyo, kapag may confidence, confident ang isang tao, talaga pong ito, malaking epekto to sa kanya, Kahit saan pong larangan, totoo yan. Ngayon, kung may ganito pong mindset ito, i-gamitin niya lang sa laro yan, At talagang makitaan siya ng performance na malupitan, sigurado po may slot yan. Lalo na po big man ang pinag-uusapan. Okay, may Norbert Torres. Okay. Yes, given na po yan. Pero
tandaan po natin na nagsasabay si Japet at ito pong si Troy Rosario. Ngayon, all Filipino pa po. Okay, kaya malaki po ang chance talaga nito ni Barasi. Bakit? Sabihin na po natin magpapahinga itong si Torres ay si Aguilar, papalitan ni Torres, at ito naman pong si Troy Rosario, pwede rin silang magpalit din nito ni Barasi, di po ba? Para parehas nagpapahinga yung dalawang first five, tapos may rookie at may veterano, di po ba ganun ang mukhang nangyari dito? Sinamahan ng veterano, sasamahan ng veterano itong rookie. Okay, so may chance, di po ba? Okay, so okay na tayo kay Barasi kasi si Gon di pa naman makakabalik di ba ang timeline niya January, February. Okay, ngayon dito naman po kay Steele, nandyan nandyan yung sila iba pang player ng Ginebra, pero mukhang bibigyan ito ng time, lalo na wala na po yung si Malonzo, di po ba? Kaya malaki ang chance na silipin ito kung paano ito maglaro, lalo na kung hindi siya kailangan pasahan kasi gumagalaw siya kung may transform niya yan sa PBA, okay, kasi alam nyo hindi ako hanga magaling dito kailangan talaga niya magpakita ng asim sa PBA, okay, which is nakita po natin yan kay Garcia, di po ba? So ano pong ibig ko sabihin dito? Hindi porket makitaan ka lang ng skills may slot ka na. Kasi yung Garcia nakitaan ng skills, di ba? Napapirma yan. Pero bakit hindi natin siya nasilayan? Di po ba? Naglaro po ba? Siguro mga ilang lang. Kasi po may rising star din sila dyan. Si Valdez po ba yun? Yung ano pangalan? Si David, di ba? Si David. Isa pa yun no? Kaya talaga pong hindi rin ako nasigurado kung makakalaro pa po yung Garcia. Kasi nga po, all Filipino rin nun hindi na siya nakalaro. Ano pa kaya ngayon, may mga rookie na inaasahan, di po ba? Na magpapasiklab din. Kaya mukha pong malabo po ito si Garcia na makalaro. Okay, kasi tinatapik po yan ng iba dahil ang dami po kasing fans ang nagtatanong kung posible raw po nung makalaro. Ako po, ang basa ko, malabo. Okay? So, nasagot ko na po para sa akin, yung mga rookie, may chance po talaga. Okay, kasi susubukan talaga sila Okay? So, yan po ang ating komentaryo dyan. Shoutout na po tayo, guys. Shoutout na po tayo. Okay? Dito po tayo sa ating huling content. Kay Wilfredo Bautista, okay, na lagi pong nanonood, lagi pong nakasupport. Salamat po, sir. Okay. Ganun din po kay Ma'am Irene Quillas, shoutout po. Andresito Lantason, magandang araw kabayan doon. Sana always praying na salamat naman po. Maraming salamat po kay Sir Andresito Lantason, Okay po. Ganun din dito kay Minerva Jaba, kay Ma'am, nag-good day. Pangmalakasang kampanya ang ginagawa ng Converge, pero syempre solid in Ginebra Kings pa din daw. Aming bet pagdating sa 50th season. O nga, nakakatuwa po yung Converge, talaga pong sila, lumalagari, kumuha ng malakas na player, naghakot ng 2 international coach, naka po. Isa team to watch po, Converge. Alright. Lalo na, yung Baltasar, mukhang unti-unti na. Na talaga siya. Nakakasabay na po, okay? Dito po tayo kay Robert Quijano na nag-good morning. Araw-araw nakasubaybay. Maraming salamat po, sir. Kaya po tayo ginaganahan ng gusto sa pagko-content dahil po na alam ko, lagi kayo nag-aabang ng content. Ganoon din po kay Wenceslao hapon na nag-good morning. Kaya din po, sir, mag-iingat po kayo dyan, okay? Enrique Rivero, nag-good day. Kahit malakas sila, NSD pa rin daw po. Alright. Yeah, pwede daw po. Sabi ni Mami Irene Quillas, habang wala pang iba. Politics muna. Game ako mainit. Politics! O sige po, dahil lang ating solid subscriber na si Ma'am Irene ay pabor, ako po yung magpa-politics, Okay, tignan po natin, Okay, after po nito politics tayo. Salamat po, ma'am.
Cristel Ramos, idol, paano na kaya si Paul Garcia? Ayan na po, tinapi ko na po si Paul Garcia. Okay, dahil po marami nagtatanong sa akin, ayan, tinapik na po natin si Paul Garcia, no? Ma'am Cristel, salamat po ha. Malakas talaga, idol, ang lineup ng Converge, kompleto sila, sabi ni Ben Hapin Hapayan. Yes, yun nga po no? Ay, gaban ako po. Kinikilabutan ako. Oh, kinikilabutan ako sa Converge, guys. Totoo. Promise. Kasi nga, excited talaga ako no? Natutuwa talaga ako no? Na may ganyan ko po na gustong manalo, guys, no? Napilit na babanggain po yung mga pader ng PBA, no? Maging totoo na tayo. Pader, di ba? Tatlong poste, no? San Miguel, Magnolia, no? Ano pa yung isa? Hinebra. Ano pa? Itong Pangilinan Group, MVP Group, NLEX, Beralco, TNT. Mga pader yan, mga malulupit na pundasyon na yan, no? Okay, sila, rain or shine, tsaka sila yung talagang nakakakilabot dahil nakita niyo po si Coach Yeng Yao, bago pa magsimula ang draft pick, nakatutok na no? Noon, mukhang naghahanap ng pogi ang de joke lang. Naghahanap po talaga ng talent, no? Hidden gem. Okay, itong rain or shine. Kaya po maganda talaga, no? Okay. Alright, dito tayo kay Vincent Nava na nag-good day, kabayan doy. Nagpapahiwatig sila na palaban din ang Converge, gaya ng Rose. Alam nyo, guys, no, baka magulantang tayo, at si Mikey Williams po ay napapirma na nila, no? Dahil biroy mo, gasta-gasta, no? Di na po tayo magugulat, ano po, or ilagay nila sa training block yan, di ba? Kasi yun ang ginawa ng TNT, di ba? Tinirade nila yun, nakuha nila si Heading. Di pa po tayo magulat, okay? Archie Makirang, okay, basta ako solid tropa dito, ako original na comment. Yes, totoo po yan, no? Sir Archie Makirang, malupit ito. No? Malupit ito. Matagal na ko na pong kasama sa comment section nito si Sir Robert Kebyab, lupit ng Converge, dalawa konsultan, lupit, Sir Idol, sa hello kami naniniwala sa mga vlog mo, wala, dito lang na iba, puro fake news. Motalib Bulod, salamat po. Tawa ka muna, sabi ni Oscar Flores. Sino ka ba? Ba't ako susunod sa'yo? Nagawa mo ang utoto, may pa-Gcash ka ba? Nag-donate ka ba? Humihingi ako ng donation sa kaibigan ko. Nag-donate ka ba? Ang lakas mo makauto sa akin, De, joke lang, sir, Joke lang, Alam ko, biro lang yan, Biro lang naman yan. Danny Samarita, SMB na naman yan. Malakas na nga, nadadagdagan pa ng Bilar-Ari ng All Filipino. Well, tignan po natin, Wilfredo Bautista, shoutout po sa inyo. Okay. Okay, tropa, mag-rapture na daw sa 25 and 27. Ano po ibig sabihin, sir, Okay, pasagot lang po sa comment section, Sir Archie Makirang. Yun lang po muna, guys, ang ating topic, Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. Magkikita po tayo sa susunod na video content dito lamang sa DND Ka, Doy TV Sports. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.